Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yusek, good morning po. Yes, good morning, Anong Alvin. nangyari? Good Ba't hindi morning. tayo naka-Zoom? Napuyat kagabi sa hearing. Oo, nag-monitor din ako pero hindi ko na kinaya kasi kailangan kong gumising na mas maaga sa iyo, Claire eh. Bago mag-alas 6 eh. Nakalimutan kong i-alarm. Ang naging alarm ko yung pag-ring ni Titus. Anyway, pahingi muna ng reaksyon. We have 10 minutes left naman na sa mababa pa yan. Sabi kinwestiyon ni Kaufman ng abogado ni dating Pangulong Duterte, yung mistulang kawalan ng interes sa investigasyon sa mga patayan sa ilalim ng administrasyong Marcos. So kailangan din imbestigahan yan, Yusek. Hindi pa simulan niya. Siya na magsampa dito. Siya na ang pumunta dito. At siya na magsampa ng sinasabi niya mga reklamo. Interesado pala siya eh. Ang problema kasi dito kay Tony Pahid Kaufman, ang dami-dami na dapat na asikasuhin niya para sa kliyente niya. Bakit ba yung mata niya na kay Pangulong Marcos Jr.? Di ba? Parang inuugnay niya. Parang meron pag pinakinggan mo yung depensa niya kahapon. Merong may bahid politika eh. Meron siyang iniuugnay niya sa politika, Yusek. Yes. Kaya nga ang basa natin dito, mukhang hindi na ang kanyang focus at ang interest ay isagip ang kanyang kliyente. Baka may isinasagip siyang ibang political career. Ang labo kasi we're talking about the criminal cases, the crimes against humanity, na which the cases which were filed against his own client. Pero bakit ang focus niya is si Pangulong Marcos Jr.? Na nakakapagtaka, di ba? Parang hindi ba dapat i-focus mo paano mo i-rebut or i-debunk itong mga kaso laban sa kliyente, yung mga akasasyon laban sa iyong kliyente. Pero bakit pinupukusan mo itong mga issue di umano laban kay Pangulong Marcos Jr.? Di ba? Para bang, anong problema niya? Kaya nga sabi nga natin, parang siya yung may problema sa kanyang health at sa kanyang mental health. Pero sinabi naman niya sa kahapon, hindi naman daw. Sabi niya mismo doon sa kanyang presentation sa confirmation of charges. Sabi mo, napuyat kay Kamo sa kakamonitor. So ikaw ngayon ang tatanong. Kung tinanong ko kanino yung guest ko na nandun sa sa The Hague. Na para sa iyo, abogada ka naman. Did the defense neutralize? Sabi ko, nagamit ko yung salita neutralize. Na-neutralize ba niya ang naunang presentasyon naman ng prosekusyon? Okay, ito na-realize ko kahapon, the reason why he used the word neutralize. The first day ng confirmation of charges, di ba sabi niya, the palace or the President Marcos has this purpose to neutralize Duterte and his legacy. Now, ngayon ko na-realize kung bakit niya ginamit yung neutralize so that he can use it in any other purpose. Neutralize na hindi to kill lang ang reason or ang meaning. Diba? Ginamit niya yun eh. Tama. Now, nakita natin yung reason niya kung ba't niya ginamit yung neutralize sa Pangulong Marcos Jr. is para magamit niya ito na hindi ang neutralize, hindi ang meaning niyan is to kill literally. Diba? So, ang purpose pala niya, and using that is to use it ang purpose is to arrest, to prosecute. Diba? Actually, nung nadinig natin itong si Atty. Panelo using that reason na ang neutralize is not really to kill, but to arrest, to prosecute. Hindi ko alam na gagamitin niya yun. DDS talaga siya. Si Atty. Pahid Kaufman, lumalabas, DDS siya. Kasi yun yung, doon natin nadigyan kay Atty. Panelo. Hindi natin alam kung sino nag-start ng word na neutralize na ang ibig sabihin is to arrest. Opo. So, the way I see it, Alvin, as a lawyer, hindi ko nakita na na-debunk niya yung mga accusations ng prosecution laban kay dating Pangulong Duterte. Kasi detalyado, although hindi sinasabi ang mga witnesses kasi hindi pa pwede, pero ipinakita kung paano ginamit dating Pangulong Duterte yung power niya as
mayor, as president, para mailunsad itong tokhang at EJK. Huwag niya kasing banggitin kung anong ibig sabihin ng tokhang sa pamamaraang alam niya sa Pilipino. Mm. Kahit sa isang sulok ng Pilipinas, alam natin ang ibig sabihin ng tokhang. Pag sinabing natokhang ka or ipapatokhang ka, it means skill. Magugokti ka. Ganun na ibig sabihin nun. Gokti. Mm. Mm-mm. So kung hindi Diba, na sabi debunk kung para sa iyo hindi na debunk yung deklarasyon ng prosekusyon, di ibig sabihin nun dapat magtuloy-tuloy sa trial itong kasong ito. Although ayokong pangunahan ng mga judges ng ICC, pero yun yung nakikita ko. Hindi ko alam kung paano nilang i-appreciate yung mala-nobelang kwento ni Atty. Kaufman, pero sa akin, yun yung nakita ko. Okay, sige. Usad tayo. I have 5 minutes left. You said, may dineklara daw po kayo na dapat ay may kakayahang mamuno ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Paki-expound nga, paano ibig niyo sabihin? No. Hindi sa akin galing. Tinagalog ko lang yan. Ang sabi kasi ng Pangulo, kumbaga in-explain ko lang, nung nasa isang forum, sinabi ng Pangulo, di ba tinanong siya, anong mga kakayahan ng dapat na susunod na leader na kumbaga i-endorse nyo? Sabi niya, unang-una dapat, ang leader, magaling siya sa ekonomiya, sa economics. Magaling siya, naintindihan niya paano ipababa yung inflation rate. Kung paano mag-create ng jobs. Okay? So ito yung mga sinabi niya. At hindi tao na namumulitika. Kundi ang iniisip yung pag-unlad ng bayan. Okay. Nagbabala rin siya. Hindi ba nagbabala? Sinabi lang din niya na dapat natin turuan ng ating mga kababayan na ang trabaho ng opposition ay mag-criticize. So, ang Pangulo ay hindi para nandito lang para magyabang or para ibigay ang mga interes ng kamag-anak o kaibigan. Nandito ang Pangulo para magbigay ng anumang programa na para sa bayan at para sa taong bayan. So, sinamarize natin. Nasa sa forum yan. Opo. Ang Pangulo nagsabi. So ang ibig ba niyang sabihin ay hindi deserve ni Vice President Sara Duterte na maging presidente kasi ang nagdeklara para naman maging presidente si Sara eh. Hindi ba natin sinabi na siya yung nagdeklara? It's not pertaining to the person. Okay. Hindi, para nga malinaw. Para nga malinaw. In general, kasi natanong siya ni Mr. Rico Izon, ano ba yung tao na i-endorse mo o sino may tao na dapat susunod na leader? So, binigay niya yung mga criteria. Totoo naman. Dapat may talino naman talaga. May talino, may puso. Hindi lang daw sapat ang pagmamahal sa bayan. Dapat may competence. Alam mo yon? Hindi pwedeng mahal kita bayan tapos wala ka namang alam. Hindi mo alam gawin. Diba? So dapat yun. Kumbaga, may pagmamahal at may talino. Pero wala naman siya pinariringgan. Wala naman kasi kahit naman hindi nagdeklara si Vice Presidente, yan naman talaga dapat ang maging susunod na leader. Okay. Although wala yan sa konstitusyon kasi read and write lang, di ba? Filipino citizen. Pero being a president, hindi pwedeng wala kang alam. Hindi pwedeng ipupuk-puk mo lang yung mga tao mo at gawin mo to, gawin mo yan. Tapos you do not know how to review their words. O di ba maluloko ka niyan? Lulukoyin ka lang yan kasi hindi mo naman pala alam yung ginagawa nila. Kundi kumbaga, sinusubo mo lang sa mga tao mo o gawin mo to, gawin mo yan. Okay. Hindi pwede ganun. Sige. Doon naman tayo sa sa mga Marine. Sabi ni former Congressman, former Secretary Mike Defensor, may second batch pa raw ng Marines na may isisiwalat din. Oo. So, I mean, kung si Mike Defensor ang involved dyan, diba, alam mo na. Diba? Hindi ba dati ang secretary ng Dirty Tricks Department? Ay, hindi. ng ano? Ng DNR. Alam ko, nag-secretary ng DNR yan eh. Dirty Tricks Department. Oo. Kasi diba, kilala naman natin si Mike Defensor. Di pa ba tayo napaso dyan?
Although ayokong banggitin ang damawanay word, pero may nabiktima na yan dati pa. Diba? Pero what are you saying, Yusek, na you're not taking this seriously? Hindi dapat siniseryoso itong mga ganitong, kasi may 18 na, di ho ba? Ay may kasunod pa raw na batch. Alvin, ito nga first batch pa lang nila, nagkamali na sila kay Congresswoman Leila de Lima. So alam mo, merong intention gumawa ng kwento. Diba? Kung sino yung mga kalaban ng Vice Presidente, isasama nila yan. Para matanggal kung ano man yung accusation laban kay Vice Presidente. Ang sisiraan nila ngayon, yung nag-aakusa. Sa dinami-dami na yan. Ibig sabihin, ikaw naman, gusto mo pala ng about corruption, unahin mo, di ba? Parang defensor, unahin mong imbestigahan yung Vice Presidente. Umpa yan Umpa yung issue na yan Pero bakit tulog-tulog ka pagdating sa Vice Presidente? Saka merong huling speech itong si defensor. Gusto niya pabaksakin si Pangulo sa pwesto at iangat ang Vice Presidente. O saan ka pa? Anong purpose nila? Maliwanag. Yeah. Pero mukhang hindi po titigil. May nagsasabi nga po, si Senator Ping ata, na ito ay parang pwedeng destabilization attempts. So pag ganyan na may distab, hindi po titigil po yan hanggat hindi na natatanggal sa pwesto si Pangulong Marcos. So, Nakakatakot. how do you take care of that? Oh. Oo, nandiyan si Ma'am Doris. Good morning, Ma'am Doris. Good morning, ma'am. Ang nakakaano dito, di ba? Hindi ba sila naaawa sa Pilipinas at sa mga kababayan natin nang dahil sa kanila? Isa sila sa mga reasons kung bakit ang gulo-gulo sa Pilipinas. Tapos sasabihin nila ang gulo dito sa Pilipinas, sila ang gumugulo sa Pilipinas. Sila ang may intensyon manggulo sa Pilipinas para sabihin nila, ang gulo-gulo sa Pilipinas, when in fact, sila yung nagkikreate ng gulo sa Pilipinas. Tahimik naman tayo, nagtatrabaho yung Pangulo. Pinapokusan ang ekonomiya. Yung mga proyekto ng Pangulo, makikita natin kung ano para sa mga kababayan natin, pumunta sa Cebu, visit for the ASEAN. Sila lang yun ang gugulo kasi meron silang personal na interest para mag-grab ang power from the President. So, di ba sila nakakahiya? Nakakahiya talaga sila. Pati kwento nila mali-mali. Pasukat natin, patimbang natin, magkano ba ang talagang pera na kaya sa isang maleta na sinasabi nila. Doon pa lang, magkakamali na sila Opo. Yusek, may gagawin ba kayo kay former Secretary Mike Defensor? Kuyaman din lang na ang premise natin ay siya may promotor ng panggugulo. May gagawin ba ang Malacanang laban kay Defensor? Hindi na kailangang iutos to. Ang NBI, DOJ, PNP, sa mga gitong klase, alam nila ang nagiging epekto ng panggugulo ng mga taong ito sa magitan ng paggawa ng kwento. So, hindi na kailangan utusan ng Pangulo, di ba? Kumaga sa mga estudyante niya, alam nyo na yung dapat nyo gawin, basta dapat nasa batas. Ang gawin nyo, kung kailangan kayo magsampa ng kaso, kung kailangan kayo mag-imbestiga dito, hindi kailangan utusan ng Pangulo. Ang Pangulo, trabaho siya para sa ekonomiya, para sa bansa. Yung mga law enforcers natin, investigative bodies natin, they know what to do. They know their jobs. Okay. Thank you, Yusek. Mabuhay ka. Maraming salamat po. Salamat, ma'am. Happy weekend. Happy weekend. Salamat, Thank you, Ma'am thank you. Doris Bye-bye. and Alvin. Thank you. Si Undersecretary Claire Castro po ng Presidential